Ang kapanganakan ni Ganesha. Isang araw, naghahanda si Goddess Parvati na maligo sa Mount Kailash. Upang maiwasan ang gulo, inutusan niya ang toro ni Lord Shiva, si Nandi, na bantayan ang tarangkahan at huwag hayaang makapasok ang sinuman. Magalang na pumalit sa kanyang pwesto si Nandi at tinupad ang hiling ni Parvati. Gayunpaman, nang umuwi si Lord Shiva at sinubukang pumasok ng normal, kinailangan siyang sundin ni Nandi bago siya makapasok. Galit na galit si Parvati sa maliit na nilalang, at lalo pang nagalit na si Lord Shiva ay walang kasing tapat na gaya ni Nandi. Kaya, kumuha siya ng isang piraso ng turmeric mula sa kanyang sariling katawan, ginagamit para sa paliligo, sinipsip ang prana dito, at nilikha si Ganesha, idineklara siyang kanyang debotong anak. Sa susunod na gustong maligo ni Parvati, muli niyang pinabantayan si Ganesha sa tarangkahan. Umuwi si Lord Shiva sa tamang oras, ngunit ang kakaibang batang lalaki ay nagpahayag na hindi siya makapasok sa kanyang tahanan. Galit na galit, pinutusan ni Lord Shiva ang kanyang hukbo na alisin ang bata, ngunit lahat ng pagsisikap ay nabigo. Si Ganesha ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan, dahil siya ay anak ng Diyosa. Nagulat ito kay Shiva. Si Shiva, karaniwang kalmado, ay nakita ito bilang hindi pangkaraniwan at nagpasya na labanan si Ganesha hanggang sa kamatayan. Galit na galit, pinutol niya ang ulo ni Ganesha, pinatay siya. Nang malaman ito, si Parvati ay nagalit at nahihiya na nagpasya siyang sirain ang lahat. Lubhang nabalisa, hinimok siya ni Brahma, ang lumikha, na muling isaalang-alang ang kanyang marahas na plano. Sinabi niya na gagawin lamang niya ito sa ilalim ng dalawang kondisyon. Si Ganesha ay kailangang mabuhay na muli, at ang Ganesha ay dapat sambahin magpakailanman sa harap ng mga Diyos. Napagtanto ang kanyang pagkakamali, tinanggap ni Shiva ang mga tuntunin ni Parvati. Ipinadala niya si Brahma upang paikutin ang ulo ng unang nilalang sa hilaga. Hindi nagtagal, bumalik si Brahma na may makapangyarihang ulo ng elepante, na inilagay ni Shiva kay Ganesha. Binigyan niya siya ng bagong buhay, idineklara si Ganesha na kanyang anak, at pinagkalooban siya ng titulong Ganesha, ang pinuno ng lahat ng nabubuhay na nilalang, Jivas. Sa unang tingin, ang kwentong ito ay tila maganda, marahil kahit na walang katotohanan, na angkop para sa mga bata. Ngunit ang tunay na espiritual na kahulugan nito ay nasa loob. Ang paliwanag ay ang mga sumusunod. Ang Diyosa Parvati ay isang pagpapakita ng Parashakti, lahat ng enerhiya. Sa katawan ng tao, ang Kundalini ay umiiral bilang enerhiya sa Muladhara Chakra. Sinasabi na kapag dinalisay natin ang ating sarili at inalis ang mga dumi na nagbubuklat sa atin, ang banal ay automatikong bababa. Ito ang dahilan kung bakit dumating si Lord Shiva nang hindi inanyaya kapag naliligo si Parvati. Si Nandi, ang toro ni Shiva, ay orihinal na ipinadala ni Parvati upang bantayan ang tarangkahan at sumisimbolo sa pagka-Diyos. Si Nandi ay lubos na nakatuon kay Shiva, ang kanyang buong isip ay nakatuon sa kanya. Paglapit niya kay Shiva, madali niya itong nakilala. Ito ay nagpapahiwatig na ang pag-iisip ng espiritual na asetiko ay pumasok sa tirahan ng Diyosa, Kundalini Energy. Dapat linangin ng mga deboto ang pag-iisip na ito upang matamo ang pinakamataas na kalagayang espiritual na tanging ang Diyosa lamang ang makapagbibigay. Matapos makapasok si Nandi sa katawan ni Shiva, tinanggal ni Parvati ang isang piraso ng turmeric mula sa kanya at ginamit ito upang lumikha ng Ganesha. Ang dilaw ay nauugnay sa Muladhara Chakra, ang tirahan ng Kundalini, at ang Diyos na nagbabantay sa chakra na ito ay si Ganesha. Upang maprotektahan ang mga sagradong lihim mula sa di matandang isip, kinailangan ng Diyosa na lumikha ng Ganesha bilang isang kalasag, na sumisimbolo sa makamundong pangitain. Kapag ang kamalayang ito ay nagsimulang tumalikod mula sa makamundong mga gawain at patungo sa banal. Tulad ng ginawa ni Nandi, ang mga dakilang misteryo ay nahayag. Si Shiva ay Diyos, ang kataas-taasang guro. Dito, ang Ganesha ay kumakatawan sa mga nilalang na nakatali ng ego. Kapag bumaba ang Diyos, ang mga kaluluwang nakatali sa ego ay madalas na hindi siya makilala, makipagtalo sa kanya, o harapin siya. Sa makatuwid, bilang isang guro, ang tungkulin ng Diyos ay putulin ang mga ugat ng ating kaapuhan. Gayunpaman, ang ego na ito ay napakalakas na ang payo ng guro ay maaaring sa simula ay hindi epektibo, dahil ang kapangyarihan ni Shiva ay hindi maaaring masupol si Ganesha. Ito ay madalas na nangangailangan ng marahas na mga hakbang, ngunit sa huli, ang mahabagin na guro ay nakakahanap ng isang paraan sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Nang malaman ng Diyosa ang pagkawala ni Ganesha, nagbanta ang Diyosa na sisirain ang buong nilikha.
Sa madaling salita, kapag ang ego ay namatay, ang liberated na kaluluwa ay nawawala ng interes sa pansamantalang materyal na katawan nito at sumanib sa Supreme Soul. Dito, kinakatawan ng Diyosa ang materyal na mundo. Ang pabago-bagong nilikhang ito ay isang anyo ng Diyosa, at ang katawan na ito ay siya, ang hindi nagbabagong pagiging perpekto ni Shiva ay ang kaluluwa. Kapag ang ego ay namatay, ang panlabas na mundo, na nakasalalay sa ego para sa pagkakaroon nito, ay nawawala din. Sinabihan tayo na kung nais nating maunawaan ang mga misteryo ng mundong ito, ang pagkakatawang tao ng Diyosa, dapat muna nating hanapin ang pagpapala ni Ganesha. Binuhay ni Shiva si Ganesha at pinalitan ng kanyang ulo ng elepante, ibig sabihin, bago umalis sa katawan, pinalitan muna ng Diyos ang ating maliit na sarili ng dakila, o universal na sarili. Hindi ito nangangahulugan na tayo ay nagiging mas mayabang. Sa kabaligtaran, hindi na natin kinikilala ang ating sarili sa ating limitadong individual na kalikasan, ngunit sa dakilang universal na kalikasan. Dahil dito, nagiging panibago ang ating buhay, isang buhay na tunay na nakikinabang sa paglikha. Siyempre, pinanghawakan lamang ni Krishna at Buddha ang isang makapangyarihang ego. Ito ay kumikilos tulad ng isang manipis na sinulid na nag-uugnay sa ating pakiramdam ng kalayaan sa mundo, para sa ating sariling kapakinabangan. Ang Ganesha ay namumuno sa lahat ng nilalang, isang termino na tumutukoy sa lahat ng anyo ng buhay, mula sa mga insekto at hayop hanggang sa mga tao at mga tusong espiritu. Ang lahat ng magkakaibang entity na ito ay nag-aambag sa pamamahala ng lumikha. Mula sa mga natural na puwersa tulad ng mga bagyo at lindol hanggang sa mga elementong katangian tulad ng apoy at tubig hanggang sa paggana ng mga organo ng katawan at mga prosesong pisyolohikal. Kung hindi natin igalang ang masa, lahat ng ating ginagawa ay isang uri ng pagnanakaw. Dahil hindi ito mapapansin. Sa makatuwid, sa halip na pasayahin ang bawat individual na naghahanap ng mga pagpapala, sinasamba namin ang Panginoong Ganesha. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang biyaya, natatanggap natin ang biyaya ng lahat. Tinutulungan niya tayong malampasan ang lahat ng mga hadlang at sa huli ay makamit ang tagumpay. Luwalhati sa Ganesha. Salamat, Ganesha. Salamat sa panunood.